Nilinaw naman ng Malacanang na hindi gamot kundi bakuna laban sa COVID-19 ang hinahanap ni Pangulong Duterte. Kasunod ito ng 10 milyong pisong alok na pabuya ng Pangulo sa sino mang makapag-iimbento ng bakuna kontra COVID-19. Paliwanag ni Presidential Spokesman Harry Roque, kinausap na niya si Food and Drugs Administration Officer in Charge Dr. Eric Domingo na pag-aralan ang Fabunan Antiviral Injection na nadiskubre ng isang Filipino doctor mula sa Zambales. Anya, hanggat walang inilalabas na pahayag ang FDA ay hindi matatapos ang issue sa Fabunan Antiviral Injection, lalo na't marami ang napapaniwalang nakakagamot ito ng sakit. Ang sabi ng Pangulo, i-declare niya para daw familiar ng martial law. Aba sir, maganda yan. Alright, itong question ko, do you have enough to live another extension ng lockdown nyo? Do you have enough para mabuhay? Kasi ang government hindi kakayanin kayong buhayin. O, paano ngayon yan? Home quarantine kayo, di ba? Wala kayong hanap buhay. Walang business na para pagkakitaan nyo. Sir, sabi ko nga like, I was been following you for almost 3 years. Every time may nagsasalita sa'yo ng mga dilawan na kung ano-anong sinasabi, na mapangit ka raw na presidente, tinitinignan mo, ginawa kang lechon sa merong isang nagrarally, ginawa kang lechon, tinuhog ka, tapos may apoy underneath, tinuhog, ginawang lechon, ginawang sibu lechon, nako po. Ayaw ko lang ha, pag nag-another extension kayo, pag dalawa pang extension, after this extension, most likely, hindi ba darating yung bakuna? Kasi wala namang bakuna talaga. Wala namang bakuna. At saka isa pa, kung dumating man yung bakuna, that bakuna is no good. Do you understand that? Ang bakuna na yan na darating, mas worse yan dahil sa Dingvaxia, yung bakuna na yan na darating. Okay, ituloy nyo sir. Mahal na Pangulo. You're my best president after Marcos. Yeah. Take it mommy. Ako nagsasabi niyan. After Marcos, sa lahat ng pumalit kay Marcos, Core, Ramos, Estrada, mga basura yan. Basura! Ano nangyari sa bansa natin? Ano nangyari? Napuno ng basura! Punong-puno! Kaya sasabihin nyo, nagpapaano kayo na home quarantine? Oh my goodness! Ang daming virus dyan. Hindi lang coronavirus. Daming virus dyan. Sir Repelen, meron po mensahe sa inyo si Senator Bato de la Rosa. I-post ko po next week, ikaw daw po ay isang dugong bayani at yan daw po ang kailangan ng bayan. Oh my God. Nag-blush na naman ako. Sir Bato, gusto mo ba magkasama tayo? De, ano na lang tayo, friendship, kape-kape, tapos, yan, ganyan. Basta ako, ayoko into politics. Sir Bato, dadagdagan ko pa itong yabang ko. Maglalabas pa ako ng kahuli-hulihang 30 million hanggang matapos tong COVID. Iaalay ko sa'yo. Magandang gabi po, Senator Bato de la Rosa. Mabuhay po kayo. Huwag niyo naman akong binibiglang ganito. Nagbablash ako sa camera. Nagmumukha akong mudyako. Nagmumukha akong mudyako eh. Paano ako hindi mamumula? Puro mga matatapang itong nandito. Si General Bato, si Coronel Honasan. Grabe. Si Presidente. Nagmumukha tuloy akong mudyako. Okay. Eto, pangako ko sa'yo, Senator Bato. Sabi ko nga, dalawa lang ang idol ko. Sa Senado, dalawa lang ang idol ko. Okay?
sa sundalo, dalawa rin, marami rin akong idol na sundalo. Isa na dyan si Coronel Gringo, yung mga matatapang. Pag si Senator Bato na, si Presidente na yung nakita ko sa screen ko na nagsalita, nagiging mudya ko yung mukha ko. Hindi ko na malaman kung anong gagawin ko. Ayun, wala na ako sa sarili. Sige, sir. Senator De La Rosa, ako po ay tutulong hanggang matapos ang COVID. Tapos, pagkatapos po ng COVID, wala na po akong gagawin. Wala na po akong gagawin. Ako po'y mananahimik na. Maraming salamat po. Tapos, makikikapi na lang ako sa inyo. Ayon po, mabuhay po kayo, Senator Bato de la Rosa. Inihayag ni Senador Amy Marcos na kahit maalis ang Enhanced Community Quarantine o ECQ sa Abril 30, ay naniniwala na partial lamang ang magbubukas. Inihalimbawa ni Marcos ang transportasyon na base sa DOTR ay kung maalis na ang ECQ ay 30% pa lamang ang mag-ooperate. Ayon sa Senadora, ang sinasabi ng mga doktor ay dapat magsagawa muna ng mass testing para malaman kung sino ang mga dinapuan ng virus. Subalit sinabi ni Marcos na hindi pa may sasagawa sa ngayon dahil hindi pa dumating yung mga testing kits sa bansa. Dagdag niya na hangad ng mga eksperto na ma-extend na naman ang ECQ para mabigyan ng pagkakataon ng mga tao na sumailalim ng eksaminasyon. Wala pa rin ang mga testing kit. Wala pa talaga yung testing kit. So, nag-aantay tayo ng testing kit para yung karamihan ng populasyon ma-test kung positive or negative. Ngayong araw po na ito ay meron po tayong 28 na bagong case sa lungsod ng Maynila na nag-positive sa COVID-19 virus. No? At meron naman tayong additional na 148 na PUI sa ating lungsod. At so far ho, sa awa ng Diyos ay kompleto po na lahat. Wala po tayong backlog except for yung ating mga itetest bukas sa Sampaloc area, no, ng ating Manila Health Department, at meron din gagawin ang Ospital ng Sampaloc. Ito po ay simultaneous na testing through swabbing. Sa lungsod naman ng Manila through MHD, tayo po ay nakapag-test swab na po ng halos humigit kumulang 2,352. Yan po ang na-swab na natin sa ating lungsod. At yan pong ginagawa natin ay katulad ng ginagawa ng DOH, no, yung gold standard ng pagtetesting ng isang pasyenteng nagpapakita ng sintomas or what we call PUI, no. Ngayon naman mga na-expose din sa mga pasyente na positibo na COVID-19 virus. At nasa inyong mga screen, mga kababayan, ang listahan o talaan ng mga lugar sa Maynila. At kung napapabilang ang inyong area, ay ako po ay hinikayat ko na patuloy kayong mag-ingat to continue to practice social distancing and quarantine. Kung wala rin naman kayong buting gagawin sa labas at importanteng gagawin sa labas, manatili po kayo sa inyong mga bahay, kaniyang bahay. Alam ko pong mahirap po ito, pero ito po ang tanging solusyon upang tayo'y makatulong sa pulisiya ng national government at ng inyong local government. At the same time, ito na rin ang pamamaraan upang maiiwas natin sa pagkahawa-hawa ang ating mga mahal sa buhay na nasa loob ng bahay. Sa bawat paglabas natin ng bahay ay lumalaki ang probability ng risk na tayo ay mahawa sa COVID-19. At kung sakaling tayo ang nahawa, ang susunod na mahahawa niyan ay ang mga mahal natin sa buhay sa loob ng kani-kaniyang tahanan sa lungsod ng Maynila. At kung hindi naman napapabilang ang inyong lugar na may positibo, maaari pa rin kayong magkusang disiplina at bilang pangangalaga at pagmamalasakit sa inyong sarili at sa inyong mga miyembro ng pamilya, mga kababayan. So, yan po ang ating mga pasyente ngayon at yung ating na mga Delpan Quarantine Facilities ay meron po tayong 12 pasyente doon na naghihintay na lamang ng resulta ng swab test nila. No? At ngayong araw na ito, meron tayong isa na inadmit at isa naman ay na-transfer na natin sa tamang pasilidad dahil sila po ay nag-positive. No? At sa atin naman ay 8 naman yung nag-negative.
sa awa ng Diyos. I'm happy for you. Itong mga taong ito yung mga nasa pansamantalang holding area, no? Temporary holding area na itinatahag ng inyong pamahalang lungsod. Ito po yung Delpan evacuation site na kinonvert natin as Delpan Quarantine Facilities sa tulong na rin at gabay ng ating Department of Health para sa mga pag-aaral kung paano maggawa ng quarantine site. At sa Ninoy Aquino naman, yung ginawa ni Pangulong Duterte na mobile COVID-19 center nasa Ninoy Aquino Stadium. As of today, 16 na po ang napadala ng pamahalang lungsod na kababayan natin taga-lungsod ng Maynila na nagpositibo sa COVID-19. Sila po ay nasa ilalim ng pangangalaga ng Armed Forces of the Philippines Medical Group. No, sila po ang namamahala dyan. At wala pa pong nadi-discharge so far. But as of now, ay sila po ay nasa mabuting kalalagayan. Stable, if I may put that in right perspective. At sumunod ay yung ating araw-araw na pagbibigay ng food box. No? Food packs at food boxes. No, yung ibang lugar po nakakakuha, naka-plastic, no, na nasa sandbag, at yung ibang lugar naman po ay nakakakuha ng nasa box. Yan po ay nakatotal po tayo today ng 14,505 families, no? At halos 15 barangay po ang nabigyan ngayong araw na ito. As of today, since nagsimula tayo ng pamamahagi ng food box, ay 420,316 na po na pamilya ang nabigyan natin sa lungsod. Ito po ay on top of ano pa yung binigay nating on top of the 3 kilos per families na umabot o halos humigit kumulang 600,000 families sa lungsod ng Maynila, at saka yung ating 1,000 pesos na kakaf, no? Ngayon naman, mga kababayan, ay nais kong i-update kayo. Kung maalala ninyo, mga kababayan, no? Ito po, napakahalaga. At yung mga susunod pa ho, no? Ipaliliwanag natin sa senior citizen, mga lolo't lola ko, may update ako sa inyong maganda. Please, stay there. And gusto ko lang munang bigyan ng pag-asa. Kung maalala ninyo, ang inyong lungsod ay nag-appropriate, naghanap po kami ng pera, about 591,500,000. Ito yung tinatawag nating CACAF, City Amelioration Crisis Assistance Fund, wherein lahat ng pamilyang Manileño at nasa Maynila ay tatanggap ng 1,000 pesos. At ang unang initial, o yung initial na numero na ibigay sa amin ng inyong mga barangay official ay umabot sa 568,000. No? So, madalit salita, nakatutuwa namang isipin na marami pa sa mga barangay chairman natin ang nagsoli ng sobrang pera. Hanggang sa na-accommodate natin ay halos 600,000. No? But the thing is, mayroon pa rin mga ilang hindi nabigyan. Pero wala na po tayong pondo. Di ho ba? Nailagay lang natin ay 591,500,000. Magkaganon man, ay hindi pa rin tumigil ang inyong pamahalaang lungsod. Kaya po, inamyendahan ko po yung batas. Pinaamyendahan ko kay Vice Mayor Hani Lacuna at sa tulong ni Majority Floor Leader Joel Chua at ng mga konsihal ng Maynila. Wherein, nakapagdagdag po tayo ng 20 million pesos. Ngayon, dahil doon, na konsumo natin ay mahigit 600 million pesos. At na-accommodate natin yung mga reconsideration letter ng inyong mga barangay officials. Ngayon, habang tinutugunan natin yung ating mga kababayan sa kanilang request, meron pa rin kulang ang Maynila. Ito po ang huling batch na nagkulang last week. At nung maaprobahan na po yung ordinansa, na-publish na po, nakapaglabas na po tayo ng pera kanina. Kaya po nais kong ipaalam, doon sa 14,003 families na hindi pa nabigyan, ay sila po today ay nabigyan na. In-release na po natin
ay 14 million and 3,000 pesos. Sa District 1, let me read you itong mga barangay na nabigyan natin ng additional, no? Additional CACAF, no? Yung unang number na babanggitin ko ay barangay number, yung ikalawang number ay yung dami ng pamilya. Chairman Erwin Katakutan, barangay 62, additional 225. So, ibig sabihin ito, mga kababayan, bago po ako magpatuloy, no? Ito po ay naibigay na sa kanila. At dapat yung asahan na po sa kanilang mga barangay. At ito po, ang rule po, no, mga barangay officials, ay ating po itong i-deliver sa kanilang bahay. Ito po yung 1,000 pesos na additional na panggastos para maibsan man lamang yung hirap na dinadanas ng ating mga kababayan. So, mga kababayan, I hope this type of information should be shared. Na i-share ninyo ito sa inyong mga barangay officials, lolo't lola, nanay, tatay, mahal sa buhay, kaibigan. Kung sa tingin ninyong magbe-benepisyo sila doon sa sinabi namin at mahalaga yung informasyon for proper guidance, please do share. Please share this. No? Okay, tuloy-tuloy ang ating kadiwa ngayong araw na ito at ito po ay programa natin na kung saan kahit pa paano ay maipalapit natin yung mga pangunahing bili ng ating mga kababayan sa kanilang mga barangay. No? At kanina rin ay pinagpapasalamat ko muli kay dating Senador Jinggoy Estrada. Lumanding po rito yung isang rolling store nila sa Maynila. Maraming salamat to kay dating Senador Jinggoy Estrada. Ngayon ay nais ko rin ipaalam sa inyo, mga nanay, mga tatay na nasa probinsya, tuloy-tuloy pa rin namin hinahanap ang inyong mga anak at tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay natin ng konting ayuda sa kanila hanggat kaya natin. Ito po, mga kababayan, ito yung mga na-stranded. At siyempre, alam nyo, magulang din ako. Siyempre, hindi naman makarating dito yung kanilang mga magulang galing sa iba't ibang probinsya. Maiparamdam lang natin sa kanila na merong syudad ng Maynila na pansamantalang lang magulang na maaaring kumalinga sa kanila o maibsan man lamang yung kanilang hirap na dinaranas habang sila ay na-stranded dito sa mga dormitoryo sa lungsod ng Maynila. At maraming salamat kay MVP Group, Tulong Kapatid, composed of Metro Pacific Investment Corporation, Maynilad, Juan Meralco Foundation, Alagang Kapatid Foundation, and Makati Med. Sila po ay nag-distribute ng relief goods, mats, blankets, water, containers, and hygiene kit to 1,100 families sa Happy Land Fire in Tondo. Ito po yung sa Barangay 105. Maraming salamat ang Probinsyano Party List para sa 15 boxes of 20 kilogram tinapang galunggong. Yan. Mapapakain natin yan kaagad sa mga, halimbawa, street dwellers natin, mga homeless na nasa ating Delpan Sports Complex saka San Andres Sports Complex. Maraming salamat kay NTC, National Telecommunication Commission, Commissioner Gamaliel Cordoba para sa 6 boxes of fresh galunggong and tamban. Maraming salamat po, Commissioner Cordoba. Maraming salamat din kay Miss Angel Locsin at Neil Arce sa 50 sacks of rice. Maligayang kaarawan po, Miss Angel Locsin. Happy birthday sa iyo. Alam niyo si Miss Angel Locsin na lagi po nasa Maynila, tumutulong po. Maraming salamat Neil Arce and Miss Angel Locsin. Maraming salamat Chiang Kai-shek muli, no? Chiang Kai-shek College Batch 2012. Under Batch President Dean Kyle Ang, anak ni Chairman Patrick Ang, nagpadala sila ng 1,200 packs of fresh noodles and 3,000 pieces of eggs. Maraming salamat sa Inco Philippines, Extreme Philippines, Mitsuno Japanese Korean Unlimited Grill, donated through United Brothers Association Incorporated, headed by Mr. Johnny Chua. 9 COVID
test booth, 100 Inco face shield, 100 Inco safety goggles, 4 boxes Inco N95 mask, 12 pieces extreme gloves, and 12 pieces overall PPE. Maraming salamat kay Edwin, Rowena Chan, and family para sa inyong donation na 525 sacks of rice. So sa pamilya ni Edwin, Rowena Chan, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. Victory Church Malate, 100 pieces food packs. Philippine Society of Baking, 2,000 pieces raisin buns. Liberty Food Mart, 2,000 pieces raisin buns. Melvinso Enrica Jen Silvino, 10 boxes lemon square cheesecake. Spartan Tree Trading Corporation, 57 pieces PPEs. Alaskan Milk Corporation, 50 boxes powdered milk. Ryan Tan, 50 pieces PPEs. So yan po mga korporasyon, mga individual, pamilya na tumutulong sa ating lungsod. Maraming salamat sa mga tumutulong. So muli mga kababayan, I hope nakapagbigay kami, nakapagpapatid kami sa inyo ng mahalagang impormasyon at guidance. No? So mga kababayan, sa ating mga kababayan sa Sampaloc ngayon na dumadaan sa 48-hour hard lockdown, wag po kayong mag-alala, basta po kami naman bilang pagbibigay daan sa ating mga health workers to do massive testing in your district at yung inyong sakripisyo ay hindi naman namin babaliwalain. Sa ating mga kababayan naman, sana po patuloy tayong sumunod sa panawagan ng national government at local government. Mga kababayan, ngayong gabi, bago kayo matulog, kung di man kalabisan, ipagdasal po natin, isama po natin sa ating dasal ang mga taong nagkasakit. Na sana at nawa sa awa ng Diyos, hagkan sila ng kamay ng Panginoon Diyos nang sila'y gumaling na. Sa ating mga frontliners na nagkasakit at nasawi, ipanalangin din natin ang kanilang mga kaluluwa at ipanalangin natin ang kanilang mga pamilya na naulila. Sa mga nahirapan, ipanalangin din natin sila na sana bigyan na sila ng pagkakataon ng Panginoon Diyos na sila ay gumaang na ang buhay. Sa ating mga frontliners na patuloy na naglilingkod, police, barangay, frontliners natin sa medical sector, mga doktor, health workers and nurses, please take care. We need you. And mga kababayan, let's pray for them, for their safety, mga kababayan. At sa mga pamilya ninyo, on behalf of the people of Manila, maraming salamat sa mga sakripisyo nyo rin na binibigay, na pinaubayan ninyo ang inyong mga asawa at anak o pamilya na maglingkod sa kasagsagan ng krisis na ito na alam natin pare-pareho na napakadelikado. Muli mga kababayan, akin pong magpapaalala sa inyo. Ako po'y magpapaalala sa inyo. Ang COVID-19 ay hindi naglalakad. Tao po ang naglalakad. Ito'y dumarami, hindi dahil siya'y nakakahawa lamang, kundi dahil na rin sa ating mga gawain, kinikilos, mga kababayan. And the best solution for now, habang ang COVID-19 ay walang vaccine or gamot, ay patuloy tayong makiisa sa quarantine, curfew, and social distancing. Madalit salita ay disiplina. Kami naman, sa pamahalang lungsod, sa maliit naming kaparaanan, hanggang dulo, hindi po namin kayo iiwan. Magiging kaagapay ninyo ang pamahalang lungsod. At sisiguraduhin po namin, pipilitin namin maging masinop sa pamamahala upang tugunan yung mga pangangailangan ng mga nagkasakit, nahawa,
yung mga nahihirapan sa sitwasyon nito. Alam kong pagod na po kayo. Nayayamot, hirap na hirap. Gusto nyo na maging normal ang ating sitwasyon. Pero, mga kababayan, mas mahirap naman na isang araw, mababalitaan natin, lahat na lang nagkasakit. At maraming masasawi. Totoong maraming gumagaling, pero marami rin pong nasasawi. Kaya ingatan po ninyo ang inyong mga sarili. So hanggang dito na lamang po muli. Bukas tayo muli mag-update sa inyo. At nawa, may awa ang Diyos. Makakaraos din po tayo. Magandang gabi. Pagpalain nawa kayo ng poong may kapal. Maraming salamat po. Manila, God first.